Ikaw ba ay magka-college na at mapapabilang ka sa freshman ngayong year na ito? Ang video na ito ay para sa iyo. Hi everyone, my name is Joseph and welcome back sa aking channel. Pag-uusapan natin sa video na ito ang ilang mga tips kung ikaw ay magka-college na. Sa mga kakagraduate pa lang ng senior high school, napifeel nyo na yung excitement, kung ano nga ba yung experience na makukuha nyo sa inyong college journey. So, una sa listahan natin ay ang pagpili ng program na naaayon sa iyong skills and understanding. Pumili ka ng program or course na mahal mo, na kung saan yung passion ay nandun sa course na yon. Yung puso mo yung nag-urge na kunin mo yung ganitong course. Hindi yung kukunin mo siya dahil sinabi ng iilan na yan dapat ang kunin mo. Mas sundin mo yung nasabi ng puso mo na kukunin ko ang course na to, kukunin ko ang program na to dahil gusto ko at dito ako mag-excel. Ang pangalawa naman ay i-tour mo yung sarili mo sa university. Kung meron kang mga kaibigan sa higher gear, much better na sila makakatulong sa iyo para i-tour ka sa university. Kung wala naman, if na first year ka talaga na nanggaling pa sa ibang lugar at na wala ka pa talagang nakikilala, much better na ikaw na lang mismo yung mag-tour ng sarili mo sa university. Dapat mong i-familiarize yung every department kung nasaan sila, yung registrar, yung admin office, yung building kung saan yung program na gusto mo, and other different programs kung saan sila nakalocate. Ayun. Para if ever na meron kang gustong puntahan na mga buildings, ikaw mismo hindi ka maliligaw kasi pinur mo na yung sarili mo. Kailan ba 'to ginagawa na pwede mong i-tour yung sarili mo? Pwedeng during your enrollment, kung halimbawa nakapila ka pa, mahaba pa yung pila, pwede ka namang pwede ka munang mag-ikot-ikot sa university para ma-familiarize mo yung mga buildings kung saan sila nakalocate. The third one is, kailangan mong kilalanin yung mga faculty members ng university, including the instructor, the college chair, and the most important is yung campus director. At kung yung university na pasukan mo na branch lang siya ng isang main university, much better na makilala mo yung president ng main university. Bakit kailangan mo silang makilala? Dahil kung kilala mo na yung mga faculty members ng university, hindi ka na mahihirapan na mag-approach sa kanila gamit yung kanilang real name, hindi lang ma'am or sir. Kasi kung alam mo yung pangalan nila, nag-i-indicate yun na parang nire-respeto mo sila bilang mga faculty members ng university. It is a sign of respect pag kilala mo yung isang tao. And the third one is, make friends with your classmates. Of course, kailangan mong makipagkaibigan. Be friendly to everyone. Kahit hindi mo mang classmate or na-meet mo lang sa corridor or sa hallway, with the, kahit sa simpleng smile lang or facial expression na nagpapakita ng greetings, kasi meron naman tayong mga non-verbal communications, katulad ng smile. Ibig sabihin doon parang masaya, nag-indicate na masaya ka na makilala mo sila kahit first time mo pa lang silang nakikilala. And the next one is, when it comes to requirements, hindi required na sa college yung maraming notebook, maraming art materials, kung ano-ano pa na related sa high school requirements. Kasi sa college, hindi na kailangan ng mga ganon. As long as meron kang yellow pad and ball pen, okay na yon. Hindi na doon umiikot ang college journey. Umiikot na siya bilang isang survival para sa mga mag-aaral sa college. Much better na i-ready mo na lang yung sarili mo. Yun yung pinaka-biggest requirement sa college. Next is, choose your friends
to be with. Piliin mo yung mga kaibigan na sa tingin mo makaka-impluwensya ng maganda sa'yo. Ayun, so kailangan piliin mo yung mga sasamahan mo, piliin mo yung mga kakaibiganin mo. The next one is kailangan i-expect mo na merong higher level of discussion with your instructor. Kailangan always ready yung sarili mo mentally dahil iba't iba yung mga approaches ng bawat instructor. Merong instructor na palatanong. Gusto niya yung more on recitation. Meron naman yung parang easy-easy lang, pero bumabawi sa quiz, bumabawi sa written test, ganon. May iba-iba yung kanilang mga approaches na ginagawa. Kaya kailangan mentally prepared ka dapat. Next is, expect higher level of stress and cramming moment. Kailangan mo nang i-expect na marami na ang gagawin mong mga requirements na kailangan mong ipasa sa college. Next is, kailangan palagi mong piniprepare yung sarili mo pag pumapasok ka sa school. Kaming pwedeng unexpected events na pwedeng mangyari kung sa loob man ng classroom or during your discussion, kailangan always prepare ka. Always be motivated and inspired no matter how stressful is the college life. Kahit sobrang stressful na ng college, always think kung bakit ka nag-enter ng college. Kasi meron kang pangarap. Meron kang pangarap para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Kailangan mong isipin yung mga pinaghuhugutan mo kung bakit nagpupursige ka sa college. Yun lahat ang gusto kong ibahagi para sa mag-enter ng college. I hope na sa mga first year kailangan magpursige kayo para ma-survive nyo ang college journey. Ayan. So, I hope na meron naman kayong nakuha sa ating video ngayon. Thank you for watching, everyone. Happy learning! Bye!